The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ang atong takna, unto pala sa 6-4 sa iyong kabuntagon. Sa gihapon, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga higala, mga kasama, ining sama ni ini nga adlaw, no? Adlaw sa Ginoo. Mao naman yun na nga kining tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko mo wara-wara na usab sa kahanginan. Kay adlaw karon nga Domingo, adlaw sa Ginoo pitsa 13 sa bulan sa Setyembre tuig 2015. Mga higala, no, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, sa atong pagpadayon garon, nahinumdum ko sa usa sa atong nabasa sa usa ka magazine, sa usa ka tinuhuan nga dili Katoliko, nga matud pa, kini kunong tinuhuang Katoliko, maugyog ko ni ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo niadtong unang siglo. Ang buot natong ipasabot nga mantalaan o ingnon talang magazine mao ang pasugo magazine sa atong mga igsuong iglesia ni Kristo nga matud pa sa pasimula ang Iglesia Katolika ay siya ang Iglesia ni Kristo. Pero nganong ilang gibiyaan kining Katoliko tungod kay kining Katoliko dili na kuno mao kung ikumpara sa Iglesia nga gitukod gayud ni Kristo niadtong unang siglo. Kay nalahi naman kuno ang hitsura, no? Nalahi naman kuno og dagway. Nanudlo na mga pagtulunan nga supak sa mga gipanudlo sa mga apostoles. Kining mga rasona o mga huna-hunaan nila, no, mga tinahod nga tigpaminaw, mahimong balidone kung tinuod ang ilang mga akusasyon batok sa simbahang Katoliko nga nahiwi na. Mao nga importante nga niining atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato gyung batbaton diri, ipadayag diri ang atong mga tubag katinawan nga nagsilbing kahayag. Matud pa sa atong Ginoo, kamo mao ang kahayag. Iya gyud ang gihisgutan siya sa ebanghelyo. Nga ang iglesia niya
mao ang kahayag. Unya ang maong kahayag dili gyud na tapigan o ipasundayag gyud na. So mao na nga sa aton tulamanon atong ipadayag ang mga tubag kay mao man ni ang kahayag. Ako bitaw ni adto, ako manutang biyaan ning maong tinuhuan og musulod mo apil taan ng tinuhuan nga kana yung Iglesia ni Cristo kay sa atong pagunahuna ni atong higayona nakaingon man gyud ko nga tinuod no nahiwi maning Iglesia Katolika, so kinahanglang biyaan. O mga tinahod nga tigpaminaw, kung mao nay dagan sa atong hunahuna, atong isiguro ninyo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kung ato gyung matun-an pag-ayo ang Biblia, dili gyud na siya mahitabo nga mahiwi. Pero atong i-qualify unsa nang pagkahiwi, no? Dili mahiwi ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa iyang mga pagtulon-an may labot na sa atong kaluwasan. Buti pasabot about faith and morals. Mga pagtulon-an gali may labot na sa kaluwasan, ato nang isiguro ninyo nga dili gyud mahitabo nga ang iglesyang gitukod ni Kristo mahiwi o kanang ilang gitawag og na apostata, nanudlo nag mga pagtulon-an nga bakak. Pero kung maghisgot ta og mga sakop sa iglesia, dili pud ta makaingon nga tanan nga mahimong sakop sa iglesia limpyo, meaning buutan o ingnon dalang dili makasala o dili masayop. Kung maghisgot og miyembro, mahimong masipyat personal. Makasala, no? Pwede makasala atong mga pare, atong mga obispo, bisan pagali Santo Papa. Pwede sila makapanudlo og kanang sayop sa ilang kaugalingon nga mga pagpanudlo. Pero kung maghisgot na galig pagtulon-an nga gikan gayud sa kanang gitawag na tug otoridad o magisterium, dili gyud sila masayop ana. Nga naman kay kanagong mga magisterial teaching sa atong simbahang Katoliko gigiyahan na sa Espiritu Santo. Unya nganong moingon man ta nga masayop na, nasayop na. Siguro wa lang nato masabti mo nang nakaingon ta nga nasayop. Mga tinahod nga tigpaminaw. So atong ipamatuod ninyo nga kanang ilang mga alegasyon batok sa atong tinuho ang Katoliko. Actually wala lang nila masabti, no? Ang ilang giatake mao na nga gapadayon sila hangtod karon. Namang gani pamulong ang atong Santo Papa nga mugamit og mga pulong nga medyo kung dili nato masabtan makaingon tagoy na unsa naman Pero kung atong pasagdan ang simbahang Katoliko o ang atong Santo Papa mismo mo pasabot siyang istorya, makaingon pud ta nga dili man sayop. Naara na sa pagsabot, naara na siya sa paghubad. Kanang atong mga libro nga ilang gamit-gamiton sa pag-atake nato. Tinuod man na ilang gigamit-gamit sa pag-atake nato, pero kung atong mahibaw-an ug unsa ang buot ipasabot ni atong mga gikutlo nila, makaingon pud ta nga sayop man itong ilang pagsabot atong gikutlo nila sa basahon sa pare. Sama ana mahatag ko ninyong example. Ang atong mga igsuong mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ilang gamit-gamito ng kanang atong mga libro nga naghisgot nga ang iglesyang gitukod ni Cristo, Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa in English. Dayon ila nang gamiton pagpasabot nga sila kuno ang gitumbok sa pare nga Iglesia ni Cristo. Kay ila manggigamit ang maong basahon. Dili nila itudlo ang gisultis pare nga ang buot ipasabot atong Iglesia ni Cristo nga iyang gisulat o Church of Christ ang Katoliko rapod. So ingon ana ngano man atong idiritso ato lang mugbuon.
ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo, kung tan-aw nato sa mga panulat ni San Pablo, iyan ning gihulagway, iyan ning tawagon sa base sa iyang paghulagway. Unsa man pananglit sa unang Korinto 14:33, ang iglesyang gitukod ni Kristo iyang gitawag o gihulagway nga iglesia sa mga balaan o churches of the saints, plural manggaling to, referring to localities. Gitawag og iglesia sa mga balaan. Well, nganong iya man gitawag og iglesia sa mga balaan ang iglesyang gitukod ni Kristo? Kay ang kinaiya ani nga iglesia o ang mga sakop niini nga iglesia gitawag sa pagkabalaan o gitawag sa pagkasantos. Mao nang gitawag niya diha sa unang Korinto 14:33 og iglesia sa mga balaan. Unya, makaingon ta nga, anong gitawag mo na ni San Pablo og iglesia sa mga balaan nga dito sa Roma 16:16 iglesia ni Kristo man? Well, simple ra ang tubag. Mahimong tawgon ang iglesia ni Kristo sa laing pagtawag, sumala sa unsa ang iyang kinaiya. No nganong gitawag man ni San Pablo og iglesia sa mga balaan? Kay usa sa kinaiya sa iyang iglesia, usa sa kinaiya sa iglesyang gitukod ni Kristo, balaan. Ngano man, kay ang mga membro gitawag sa pagkabalaan. Di modo, ang iglesia ni Kristo nga gisgutan ni Pablo diha sa Roma 16:16, maura pod na ang gitawag ni Pablo og iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos diha sa 1 Korinto 14:33. Di modo, ang iglesia ni Kristo og iglesia sa mga balaan diha sa 1 Korinto 14:33 usara ngano man, kay ang gitawag og iglesia sa mga balaan diya sa 1 Korinto 14:33 ang iglesia nga gitukod naman po ni Kristo. Subot ipasabot, dili ta makaingon nga tungod kay gitawag man sila ngalan ang iglesyang gitukod ni Kristo na dili na ni mao. Hindi ta makaingon ana. Sama pananglit kanunay na nakong gibalik-balik ninyo. Si Simon, gitawag man siya og Pedro. Karon, nahimo bang duha ka tawo si Simon og Pedro? Dili, usara. Kay ang gitawag og Pedro si Simon, usara man ka tawo. Mao na nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, bisan pagtawagon ni sa lain-laing ngalan, magpermanente nga usara gyud nga iglesia. Unya, makaingon ta nga gani hibaluman sila, no? Ilang mangali ng kutloon kanang katugan ning libro sa kapari nga si Reverend Edward K. Taylor, sa iyang basahon sa ka CMS, no, Roman Catholic, no, libro nga giuluhan og Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor, CMS. Giingon, no, sa page 3, ilang manggali nang gikutlo sa pasugo. Ilan nang gikutlo sa pasugo nga matud pa, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. So kuno kini kunong Katoliko, kining Katoliko dili biya ni siya proper name, ha, o kanang ngalan bag tao unsa diya, adjective ni siya. Katawagan o pulong nga gahulagway unsa ang gihulagway. Gingon diri, Catholic is the ancient name. Ang Katoliko, mao ni ang karaan nga pangalan o katawagan by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. Kining katawagan kuno nga Katoliko, mao ni nailani, mao ni ang silbing iyang identifying ba na ilani sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga nagpadayon for 19 centuries. Sama ba anang mayong ka nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo gihulagway gyud ni siya nga balaan, no? Sama nang sa 1 Korinto 14:33 nga gingon ni Pablo.
This name was given to her not for reasons of controversy. Kini nga mao nga pangalan, dili ni siya kay gimugda ni, no? Gimugda ni sa atong simbahan, no? Aron ta maglantuge ani. Dili. Ang giingon dire, this name was given to her not for reasons of controversy but to prove something, but because it identifies her uniquely. Ang buti po sabot nga kining maong pangalan nga Katoliko gimugna ni dili aron unta ato bang dibatihan o magka buwag sa ta o unsa pa diha magkabangi ta, kundi gituyo ni nga maong katawagan para mailah ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga maog yun na siya Catholic. Unsa man ibut po sabot ang Catholic? Catholic means universal. O kung atong basahon diha sa buhat 9:31, basahan ninyo inyong Biblia sa buhat 9:31. Dayon kung maka-access mo sa internet o kung naamoy interlinear Greek nga Biblia, di ba mabasa ninyo sa Grego diha sa buhat 9:31 nga giingon diha Ecclesia Kataholes. Kataholos sa Grego. Ecclesia Kataholes. Unsa man ang kata o holes. Sa in English ana throughout all. Throughout all. Sa to pa kung atong hubaron ng Ecclesia Kataholes, church throughout all. Nga kung atong move on ng throughout all sa usa ka pulong, lukop o universal. Sa to pa church universal. Unya kung ato pag yung hubaron ng universal sa kombinasyon na sa Grego o kinatsila mo na Katolika mo na church throughout all o Iglesia Universa o Iglesia Katolika mao na siya. Gani no sa akong nabasa pang research, giingon diri sa maong statement sa o sinulat ni Reverend Edward K. Taylor nga giingon niya diri, it was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. Kining pangalan kuno nga Katoliko gigamit, ang unang migamit na ini si Obispo Ignacio. Obispo Ignacio, obispo dito sa Antioquia, Syria, nga na martyr ni adtong 110. Kabalo taon sa nang martyr? Kanang martir sa simbahang Katoliko gipatay tungod sa pagtuo ni Kristo. Tungod sa pagtuong Kristiyano gipatay. Mao na si Obispo Ignacio. Nya kini si Obispo Ignacio tinun-an man ni siya ni San Juan. Gani makaingon ko nga kasaligan ni. Na giingon sa basahon ni Edward Taylor, no, sa kapari Reverend Edward K. Taylor nga si Obispo Ignacio kuno may unang migamit ani. Pero sa atong pag-research gyud, kung ato gyung ayohon gyud pagbasa, naay posibilidad nga actually dili lang tingali si Obispo Ignacio mo'y nag-una ani. Kini base lang po ni sa kini bang research so pare nga sa iyang pagbasa duki-duki, ang iyang resulta sa iyang research nga si Obispo Ignacio mo'y unang migamit. Pero sa uban pong mga scholar ani sa ila pong analysis nga posible nga dili gyud si Obispo Ignacio mo naguna ani. Basin gigamit na kuno ni sa uban pero wala lang masulat, wala lang ma-record kuno diha sa mga basahon. Unya ang na-recognize nga unang migamit si Obispo Ignacio. Ngano man kay sa mga sinulat niya katong iyang sinulat sa dito Smyrnians, nakita man na sa iyang sinulat nga gitawag niya Katoliko ang iglesia nga gitukod ra pud ni Kristo. Siya manggoy ang iya manggong sinulat mo'y nakita sa uban o sama ni Edward Taylor. Siya may unang gibutang niya sa iyang basahon nga Saint Ignatius mo'y nag-unang migamit, no? It was first used by Saint Ignatius kay resulta gud sa mga research. Ang sinulat ramang gud ni Obispo Ignacio nakita ng pulong Katolika sa pagtawag sa simbahan rapod nga gitukod ni Kristo. Mao
Una nga gi-attribute gyud nga ang unang migamit ani si Obispo Ignacio kaysa iya raman pong sinulat na kita. Pero sa mga huna-huna sa mga batid pud aning Biblia, posible nga basin ra pud speculation, dili gyud na siya ingon nga kanang exact gyud kay mga huna-huna raman nga posible ra pud nga ano man kay kung basahon na to ang Biblia sama atong buhat 9:31, mabasa man ang pulong Iglesia Catholis o Cataholes, but pasabot Church Universal o Church throughout all. So mao na nga kay mabasa man na sa to pa naanag yun na sa huna-huna sa mga early Christian nga mao gyud na ang kinaiya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mulukop kay mo manggoy mando ni Kristo, panglakaw mo tibuok kalibutan. So siguro posible pong ingno na to nga ang pag-translate gyud, paghubad gyud og pulong Katolika, si Obispo Ignacio mo'y nag-una, pwede gyapon. Kay siguro sa uban universa o ingnon lang throughout all o lukop, pero si Obispo Ignacio gyud may unang mi translate ana og Catholic, pwede po na tong ingnon ana. Pero ang labing importante ani kanang pulong Catholic, si Obispo Ignacio may unang migamit sa pagtawag sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. No, giingon diri, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo, niadtong higayuna, no? Gitawag og Catholic Church. Di modo sa logic no sumaayong panghuna-huna, maayong pangisip, tungod kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo, maora man pod ang gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko, therefore ang iglesia di ay nga gitukod ni Kristo og Katoliko usara. Ano man? Ako di ay no. Ang akong ngalan is Silbert. Mo ginay unang gitawag sa ako sa akong mga ginikanan. Pero gianggaan po ko og Bobby nila. Gianggaan po ko og Bobby sa ato pag gitawag po ko og Bobby. Nakaron si Silbert gitawag og Bobby. Tungod ba kay gitawag siya og Bobby, malahi-lahi na si Silbert og si Bobby? O usara. Unya pagka dako na gyud nako, gitawag po ko og Veritas. Mo nay silbing akong call sign sa radio. Nakaron tulo na ang akong katawagan, Silbert, Bobby ug Veritas. Karon tulo ba ka tawo si Silbert, Bobby ug Veritas o managlahi ba o usara? Usara. Ano man kay ang gitawag og Bobby maora man si Silbert. Ang gitawag og Veritas maora man pod si Silbert. So therefore, bisan pagdaghanon ang akong katawagan, basta ako ra ang gitawag, usara gyud na. Maora po na no nga kanang Iglesia ni Kristo o Church of Christ nga kutloon sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, dapat ila untang itug-an sa kahanginan sa ilang mga panudlo nga ang gipasabot sa pari ana Katoliko ra po, dili sila. Ngano man gani og bot na to unahon kanang Iglesia ni Kristo nga nagsugod sa niadtong 1914, kung ato gyubang istriktuhon yun, kung ato gyung subayon ba ang history, dapat dili man gyud unta na siya Iglesia ni Kristo. Mo manggaling ubang mga kauban na kung CFD, istrikto kaayo, dili ganan nila tawag og Iglesia ni Kristo. Sakit-sakit niya ang ilag yung itawag ana Iglesia ni Felix Manalo. Kaya nga naman, kay si Felix Manalo man yun may founder gatukod ana. Siya may gasugod ana. So dapat unta, ang tinuod yun untang itawag ana, Iglesia ni Felix Manalo. Dili Iglesia ni Kristo. Kay kung tanaw na to sa mga record sa history, bisan sa mga standard reference, ang gatukod yun anang Iglesia nila, ni adtong 1914, si Felix Manalo. So di modo, kay siya man may gatukod, dapat ang itawag yun unta ana Iglesia ni Felix Manalo. Pero dili po sila musugot ana, kay kung tawagon sa ngalan ni Felix Manalo, wa man po'y mutuo. Mao na nga kinahanglan kadtog yung mabasa sa Biblia ilang gamiton, Iglesia ni Kristo. Gani dili ra man pud kay sila may naggamit-gamit ang ngalan ni Kristo. Daghan ay Church of Christ gali pud nga nagsugod na dito sa Amerika ni Alexander Campbell. Gali ang mga Protestante pod
mabasa galipod gibutangan po nila kanang sipra diha sa ilang simbahan, Churches of Christ. Ila man galipong butangan. O gamiton yun nila ang ngalan ni Kristo, pero ang pangutana, si Kristo ba ang gatukod ana? Diha manggod. So kung paras gud atong Arianism, katong Arianism gatuon gyapon tug Biblia, gamit gyapon tug Biblia sa ilang pag-atake sa simbahang Katoliko. Kay kato si Arius God, pare man to siya nga nirebilde kay nanudlo lagi nga si Kristo dili Dios. Nya mo to sa Council of Nicaea debate dito. Kay na gyud ang council. Husayo nang gikabangian, debate dito, pero wa gyud siya mo lampos. Wa man niya makumbinsi ang council nga si Kristo dili Dios. So mao na nga na kuan to siya. Inunta lang na apostata si Arius. Nya may mga kaimo debate. May mga kaimo debate mo nang uban gali mga obispo nadala pod niya. So ingon na ba nga atong ayuhon og hunahuna pag-ayo nga pag-ingon galing Iglesia ni Kristo, susihon din nato tinuod ba na ang ilhanan sa iglesyang gitukod ni Kristo nagsugod ni adtong 33 AD. Unya dito pagyud sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem nagsugod ang iglesia ni Kristo. Dili diri sa Pilipinas. Pero naa sila gamit-gamiton nga mga tekstos Biblia, hula ko no, mga tagna ko no. Mao na nga katumanan ko no si Felix Manalo, pero dili man na mahitabo gyud kung ayuhon na tugtuon ang Biblia nga anuman. Kay kani pa lang no, kung basahon ninyo ng Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, gingon diha nga sa daang kasabutan ko no, ang Dios nakig-istorya sa mga tao pinaagi sa mga propeta. Pero sa katapusang mga adlaw, diri sa New Covenant, buot pasapot, ang Dios nakig-istorya pinaagi na gyud sa iyang anak nga si Kristo. Nga mauna nga base sa panudlo sa Katoliko, ang last messenger of God si Jesus Christ. Jesus Christ. Unya si Jesus Christ ang iyang iglesia nga gitukod lig-on. Sa to pa dili maguba, magpadayon. Mao na nga mayong kagkanus-an ni Kristo na sugdi iyang iglesia unang siglo. Unya kay dili man maguba kay lig-on base sa Mateo 16:18 nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog. Suto pa lig-on gyud. Then basa po ta sa Mateo 7:24 ngadto 25 ang iglesia gitukod ang balay kuno nga tukuron ibabaw sa bato lig-on dili maguba. Nya kay ang iglesia gitukod man ibabaw sa bato suto pa lig-on dili maguba. Mao na nga ang iglesyang gitukod ni Kristo sayon ra gyud unta ang pag-ila. Unsa mang iglesia haron nga ang iya gyung sinugdanan niadto yung pagsugod ni Kristo, dayon nagpadayon. Unya ang ruta ani kung tan-aw nato sa Biblia, ang iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem, Lucas 24:47, dayon nag-ingon si Kristo nga kuhaon ni dito sa Jerusalem, no, gipasabot ya sa Mateo 21:43. Ambot pasabot ang sentro kuno imbis Jerusalem ibalhin sa laing dapit laing lugar na sa Mateo 21:43. Pagakuhaon nga kaninyo no diha sa Jerusalem ug igatugyan sa usa ka nasod o usa ka lugar nga didto magmabungahon pag-ayo ang iglesia. Unya unsa man ang lugara? Na sa buhat 2:39 layo kuno na. Layo na siya sa Jerusalem. Unya ang mga tao nga nanimuyo anang lugara, mga Hintil o mga Gentiles, naa sa buhat 22:21, mga Hintil kuno. Unya sa sunod nga chapter diya sa buhat, Acts chapter 23:11, giklaro na gyud ni Kristo unsang lugara, Roma. Gingon diya ingon si Kristo ngadto ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So makita nato ba nga ang gipasabot nga balhinan sa sentro sa iglesia imbis
Jerusalem ibalhin sa laing dapit o laing nasod, laing lugar. Unsa man ang lugar giklaro diha ni Kristo sa buhat 23:11. Giingnan niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So mao na nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo, mao ni ang kuan kanang paghulagway diha sa Biblia. Gikan sa Jerusalem dayon dalon o itugyan ngadto sa Roma. Pasabot mabalhin ba ang iyang sentro didto sa Roma? Nasa buhat 23:11 klaro kay na gi-espesyal gyud ang lugar sa Roma. Human hisguti ang Jerusalem nga diin didto unta nagsugod. Usa man guni mga igsuon kung mangita galitas tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Dili kay ta mo focus ba sa ngalan? Ngano man kay ang ngalan bisan kinsa pwede mo gamit. Na manggalita kanang Juan o John o bisan kanang Mark, pagkadaghang gangalan ana, di ba? O kana pong iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, kanang naatanan sa Biblia. Bisan kinsa pwede makagamit ana. Muna nga para nako kung mangita tas tinuod nga iglesia ni Kristo, dili ta mo tuod dayon tungod sa ngalan, kay bisan kinsa pwede makagamit anang ngalan. Karon atong tinuon sa ato yung siguroon nga kana bang nga iglesia ni Kristo mao ba gyud na ang gitukod ni Kristo. Sama sa kanang kwarta ato man gyud ang hilingon, dili man din ka motuo kay mao ang itsura. O minga mao man kolor, mao po'y nimtag, tuo dayon ka. Na dili. Tan-awon sa nato ang mga ilhanan naa ba diha. Kay kung wala gani ang mga ilhanan sa matuod nga kwarta, piki gyud na bisag sakto ang nimtag. Kan mao ra pod. Kanang iglesia nga gitukod ni Felix Manalo, iglesia ni Kristo lagi ilang gitawag. Pero kay ang ilhanan nga si Kristo mo'y nagtukod, dili man sila kapasarana. Kay bisag unsaon na to bali-bali ang mga dokumento diya sa kasaysayan, si Felix Manalo man gyud gatukod ana niadtong 1914. So, dili gyud na matinuod nga iglesia ni Kristo. Dapat gyud ana iglesia ni Felix Manalo, sakit-sakit ni pero mao gyud ang tinuod. Pero sila di sila moangkon ana. Kay nanudlo mo kuno sila Biblia. Nanudlo mo kuno sila ni Kristo. Pagkadaghan man nanudlo og Biblia. Katud ang gitukod po ni Alexander Campbell, tudlo man pud og Biblia. Nganlan pud og Church of Christ. Pero dili makapasar sa mga ilhanan ngano man kay sa Amerika gud gasugod. Samtang ang kang Kristo didto nagsugod sa Jerusalem. Dayon niabot sa Roma. Pag abot sa Roma dito na gyud nagsugod iyang madaogong pagkailap. No nya kana nganong makaingon jud kong Katoliko gyud na, no? Gawas atong si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan, iyang gihinganlan og Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo, mao na nga mahuna-huna nato nga ang iglesia di ni Kristo nga tinuod og Katoliko usara, di ba? Mao na nga gawas ana nga kamatuoran kung ato pag yung ayuhon pag yun ang ang tanaw ang history mosamot pag yun, no, mga igsoon, no? Kung ato pag yun ang tiwason ako lang ning tiwason kining gisulat sa usa ka pare giingon, no, diri ba nga the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Kini galing sumpay dire. Kabalo magiunsa nila ni pagamit. Kining giingon diri ba nga, it was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Giinbento kuno ni Obispo Ignacio kanang pulong o pangalan nga Katoliko. Di modo moingon sila nga didto na nagsugod ng Katoliko ni Obispo Ignacio. Pero mo kuan ba murag mo contradict sa nabasa po na kus pasugo nga kining Katoliko sa pasimula siya ang iglesia ni Kristo. Ilan ang gisulti. Pero kung ila pong basahon ning si Obispo Ignacio mo nag-imbento ang ngalan nga Katoliko, maingon na po dahil sila nga adito na ni Obispo Ignacio nagsugod ng Katoliko. So may tubag na to ana,
no? Atong argumento nga dili ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Kay kung moingon sila nga kanang Katoliko dito na nagsugod ni Obispo Ignacio kay siya may nag-imbento anak nga ngalan. Mulutaw man ron nga si Obispo Ignacio di ay mo'y nakapatungha sa pundok nga Katoliko. Dili man na mao. Kay kana bitawng bata, dili man ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Naa na ang bata. Naa na ang tao nga bata. Uhi lang nganli og ngalan. Dili ang ngalan sa bata nakapatungha sa bata. Maura po na. Mahimong ingno na to nga si Obispo Ignacio mo'y nag-imbento ana nga kanang termino nga Katoliko, pero dili siya mo'y nag-imbento sa pundok nga Katoliko. Ano man, kay ang pundok na ana. Awahi lang tawgan niya og Katoliko. Siya mo'y ga-imbento anang pulong Katoliko sa pagtawag sa pundok nga gitukod ra pod ni Kristo. So mao na mangigsoon, kay kung moingon ka mutuo ka nang gingon nila nga didto din ng Katoliko nagsugod ni Obispo Ignacio, dili din na ni Kristo. Kay si Obispo Ignacio man may unang migamit anang pulong Katoliko, misnomer ngano man. Tungod ba sa ngalan nga Katoliko na nahimugso ning pundok ng Katoliko? Dili oy. Kay mulutaw mawala tas logic ana. Mulutaw na hinuon nga ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Ako di ay ang unang yung paghingalan ako, Silbert. Pagdako na nako, gitawag na po ko og Veritas. Karon, katubang ako ngalan nga Veritas, mao ba to'y nakapatungha nako? Dili uy, awahi ra to. Ingon na ang nahitabo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Naana, gitawag-tawag ni si Pablo gani kung pangutan-on nimo lain-lain gali iyang tawag sa usa ka iglesyang gitukod ni Kristo. Sa Roma 16:16 originally gyud Churches of Christ. Kung ibase gyud nato sa mga hubad gyud no kasagaran gyud churches dili gyud na ingon nga singular Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kung atong ibase dito sa Greek Bible, Churches of Christ o mga Iglesia ni Kristo. Dili na ingon gali, dili na siya proper name gani kung moato yung striktohon. Dili man gyud na siya nga proper name Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Kay dito gyud ka mobasa kas Biblia, Churches of Christ. Nagdenotes ra na siya nga sa mga iglesia ni Kristo. Mutpusabot mga miyembro ba sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pero bisag ato na siyang i-proper name. Kay sa mga libros pare, i-proper name man po na, di ba? Bisan pag i-proper name na to ng Church of Christ o Iglesia ni Kristo, ang gitumbok anak Katoliko ra pod. Mo nang sakto nang giingon sa pasugo nila nga ang Iglesia Katolika sa pasimula siya ang Iglesia ni Kristo. Sakto na, pero ang dili sakto kanang maingon sila nga nawala na ang pagkatinuod sa Katoliko. Nawala na ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay nalahi naman ang itsura, nalahi namang dagway. Dili na mao mga igsoon kay kanang ilang argumento nga kung malahi na gali ang itsura, dili na tinuod na pananglit ako. Ako sa gamay pa ko, wala pag buho-buho akong nawong. Hamis pag yung kuno, di puti ana. Pagkadako na ko gibugas-bugas naman ko. Nagbuho-buho naman akong nawong. Subot pa sabot nga uy, dili na ni si Silbert. Kaya katong Silbert sa gamay pa. Hamis to. Ug nawong. Nya ka ng Silbert ron, dako na. Nandi naman na lahi naman nagdagway. Na itom-itom naman na kay sigig painit. Di walking das Boulevard. Mainitan, di na puti. Na aksyon nag-itom-itom. So dili na si Silbert. Kaya katong Silbert yun, bata nga. Kuan man to, puti man to. Wa may buho ng naong. Mawala na day, dili na day ko si Silbert kay tungod lang kanadhay na akong dagway. Dili na mga igsoon. Kay kung ato kung parehason gyud og dagway ug unsa tong sa unang siglo og karon na wala man gyud iglesia nga makatunong ana. Ano man. Kay kanang iglesia ni Kristo des Biblia tanawon nimo diha, wala man ay pasugo magasin. Diyan magsangyaw sila sa una, wala gyud ng radyo, wala TV. Karon kay naa na may TV, magsangyo naman din ang mga ministro gali, magka-Amerikana naman. Wa pa man mag-Amerikana ang mga apostoli sa una. Buot ba'y pasabot nga, dili na tinuod kay
Kay gumikan lang ana. Dili oy. Kung ato og yung litrahon nga og unsa tong hitsura gyud sa ang iglesia sa sinugdanan, din maura pong hitsura karon, nawa man yung iglesia ron katuman. Kay kana lang, for example, ang iglesia ni Cristo des Biblia, wala yun tayo mabasa sa Biblia nga kana yung sa balay gali alampuanan, butangan nag kanang name tag, markahan yung iglesia ni Cristo. Gani sa panahon gyud sa Biblia, wala pa man sila kaugalingong simbahan. Wala pa sila kaugalingong simbahan. Kay ang ilang galing sudlan-sudlan katong templo, katong sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo. Templos mga Hudiyo. Sa bag-o pa gyud ang simbahan ni Kristo, wala pa sila kaugalingon nilang simbahan. Magtigom gali sila, balay-balay lang. Sa ato pa, dili gyud nato mabasa diha nga naay simbahan sila. Yes, Biblia di nato mabasa din butangan na yung name tag nga iglesia ni Kristo. Wala. So maingon ta nga, dili man ingon ana atong iglesia ni Kristo sa Biblia. Ang karon lahi naman. Ang iglesia ni Kristo dias Biblia. Kung tan-aw na to, wala gyud si prahe og wala gyud executive minister. Wala. Nya karon naa naman. Pero ato sang hubaron dai kana ding executive minister bot pasabot visible head o namahala kanang ang ato yung pagtuong Katoliko ana kung maghisgot ta og visible head, si Pedro man gyud may gipili ni Kristo, kana pod lain po ning timaan. Lain ni ako ning iparehag di ang laing timaan pod sa iglesyang gitukod ni Kristo. Si Pedro mo'y unang gipili nga visible head. Then sa kung gamito nato ang termino sa mga iglesia ni Kristo, executive minister. So, granting no kanang executive minister mo atong gamiton, dili pope, dili papa, pero mao ra ba na meaning visible head. Ang unang gipili ni Kristo si Pedro, dili si Felix Manalo. Dili no kay wa man gyud mabasa kan is Biblia nga si Felix Manalo gipili ni Kristo nga may unang mahimong tugyanan niya sa iglesia. Wala, sila ray gasulti ana mga ministro ra. Kung mubasa tas Biblia, ang klaro gyud nga gitugyanan ni Kristo sa iglesia nga iyang pamamahalaan, nga siya mo'y mahimong visible head. Si Pedro klaro niya sa Juan 21 15-17. Katong yang giingnan si Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako Pedro, ati man na ang akong mga nating karnero. Dili lang mga nating karnero, hasta pod mga karnero but pasabot, mga bata sa pagtuo og mga hamtong iyang dumalahon. Unya gisubli niya pagyud ang mga karnero ati man na gyud Pedro. Anong gikaduha man ang mga karnero? Ati manon kuno ni Pedro unya katong natikas aral ito ka ni Kristo. Ati man na ang mga nating karnero nako. Ati mana ang akong mga karnero, ati mana akong mga karnero, di ba katulo to? Nya kaduha gyud lituka ni Kristo ng mga karnero ati mana Pedro. Nganong gikaduha na kay duha man gud ka klase ang mga hamtong, ministerial ug non-ministerial. Di ba? Mabot po sabot mga pare og dili pare. Pero generic actually gyud kung bas ato gyung tun-an pag-ayo ang katekism nato nga libro, kita tanang mga binunyagan puros ta mga pare. Pero ang pare, kung ayuhon yun natug hulagway diha, ayuhon natug himay-himay ng Biblia, duha ka klase, ministerial o non-ministerial. Nga naman, kay dili man tanan mga apostol, dili man tanan gitugyanan ni Kristo nga kamo may mudumala. Di ba? Mao na, kinana pod. Kita tanang mga Kristiyano, puros ta mga pare, na sa 1 Pedro 2:9, basahan ra ninyo. Na sa Revelation pod 1:6 giingon, gingharian sa mga pare. Pero kanang mga pare, maulagay, nabahin sa duha. Ministerial o non-ministerial, kay unsaon na lang tanan, puros mga ministro. Di ba? Dili, ana. So, mauna siya nga, nganong nga kaduha lituka ni Kristo, pag tugyan ngadto ni Pedro, nga Pedro, ati man na akong mga karnero, ati man na akong mga karnero. Kay duha man ka klase ang hamtong, ministerial o non-ministerial. Samtang ang mga bata sa pagtuo, nausara na sila. Kinsa man sa tanang mga apostoles, kinsa may
tahasan ni Kristo ug ingon ana pagkaistorya. Although tanang mga apostoles tinugyanan, pwede gali nato matawag og shepherd pod, tigpakaon sa mga pulong sa Dios. Pero naay mas labaw. Ang mas labaw kanang gitugyanan sa keys of the kingdom. Kaya kung historically sa pagsabot nga Hudiyo, kana agong gingharian ni Kristo, gipakasama na niya itong gingharian ni David nga napukan. Sa gingharian ni David, naay hari, mao na si David, din nagali ni sunod po niya, kung wala na siya, na imupuli niya. Then sa iya pag yung pagkahari, naapag yun na sila kanang tugyanan sa Yahweh. Niya, nganlan o Papa o Father. Basahan ninyo sa Isaias 22, 20 nga tos 23 nga. Sa gingharian ni David nga, during that time, kung ako malimot, na ato'y nakapuli sa katungdanan ni David nga kung ako malimot si King Hezekiah. Then during the time of King Hezekiah, na siya kanang prime minister nga gisimbolohan og gitugyanan og Yahweh. Unya na ato'y gihinganlan og Shebna ba to? Si Shebna. Lisod nagbasahon pa na ako, kutloon na kong Biblia nung malangan ako. Kamo na lang basahan ninyo Isaiah 22, 20 nga tos 23. Nga si Shebna mo'y gitugyanan sa Yahweh. At pasabot gihimong Papa o Father o Pangulo. Unya kay wicked man si Shebna, ang iyang pagka-leader ba o pagka-prime minister o executive minister o pagka-papa, no? Ang iyang pagka-pangulo dili maayo. Mo gali po ni prueba nato nga kanang katungdanan sa pagkasanto Papa dili na kay mahuptan sa puros buutan lang. Naay pwede makalingkod ana nga dili maayo o kwan. Tinol man po na kay sa history dili man tanong Santo Papa buutan naa man po yung mga maot yung kinabuhi. Ingon ana po tong gingharian ni David sa una. Nga doon na yung mga hari. Then doon na po yung mga sinugo nila, mga gipangpiyalan o mayordomo nga mga dautan po gawi. O mao to si executive minister o prime minister Shebna. Giilisan siya ni Eliakim. Giingnan siya si Shebna nga kuhaon ko ang kagamhanan o ang Yahweh diha kanimo o igatugyan ko kang Eliakim. So pa ilisdan siya imbis si Shebna ilisan siya ni Eliakim. Ang Yahweh ko no itugyan na ni Eliakim nya kanang nagkupot si Yahweh tawgon og amahan. Basahan ko ninyo Isaiah 22, 20 nga 23. Unsa man ang amahan kung hubaro na to i-translate na to Papa, amahan, tatay. Unya ang simbahang Katoliko ron aron daghan mang papa, daghan mang father para mapalahi ang Papa de Asuruma kay visible head man siya, gituganan man siya ni Kristo, gilainan siya og termino. Ang term nga lahi para identifying mark Pope. Kay kung mayong kag Pope, Papa ra gyapon meaning ana, pero gipalahi ang term para pag ingon galig Pope, but pasabot Papa na dito sa Roma. O head sa Universal Church diri sa yuta. Kay kung mayong lang kag Papa, daghan mang Papa, ako gali Papa naman po ko, kay minyo naman ko na naman ko anak. Mo na nga aron mapalahi ang pagkapapa sa tinugyanan sa Yahweh, mo nang nag-invento po ng Katoliko og laing termino, Pope. Na maingon na po na sila, tanawa, invento na po mo laing termino. Sayop mo, kaya nag-invento na po mo termino, dili man na sayop. Di man dautan mag-invento ang tao, basta di lang dautan. Kay kinilang radyo, invento raman ng tao, anong gamit man taan eh. May naislamin sila nga, walay mabasa sa Biblia nga, pulong Pope, wala bitaw. Pero ang tangutan na, supak bas Kristo ana. Nga kanang maggama tag termino nga Pope. Wala way mabasa sa Biblia nga supak si Kristo ana. In fact, kung atong sabton pag-ayo ang mga pulong ni Kristo, duna gali na pagtugot sa langit. Nga naman, nasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Sa ato pa kay pamulong man ni Kristo, mutuo kita ana. Una nga, pag-ingon sa simbahan nga, ato ning hinganlan og Pope ng tinugyanan sa Yahweh. Nga naman kay kung Papa lang, daghan mang Papa. Para mapalahi ang iyang pagkapapa, nganlan na tuglaing termino, Pope. Kay mayong galig Pope, wa na laing ipasabot ana kanang Papa sa Roma.
atong kapuli sa katungdanan ni Pedro. Mao na kana manggaling ang mga iglesia ni Kristo sa ilang visible head sa ilang simbahan, nag-invento man pud gani sila ana executive minister. Mahimong kanang minister mabasa sa Biblia, pero kanang executive dili yun na mabasa litra por litra, pero kung sabton naara po'y tukbang. Kanang bang executive mo pud pasabot head, labaw o ana naara po na si tukbang, pero ang litra por litra gyud nga executive dili gyud kakabasa sa Biblia. Mao ra po na kanang pope dili kakabasa sa Biblia na litra por litra, pero kung hubaro na ana as Biblia unsa man ang pope katungdanan nga tinugyanan sa Yahweh, na mao man ang katungdanan ni Pedro. Kay kanang tinugyanan sa Yahweh god leader man na. Kanang sa Isaias 22, 20 nga 23, tawgon og amahan o pangulo sa ubang hubad. So mo ni mga ilhanan sumatud nga iglesia, mga tinahod nga tigpaminaw, dili din ta basta kay gadalas ngalan tuo na din ta. Gani ang kung ayon gyud natug tuman, ayo mo na ang ako nga pagkahibalon nako ani, makaingon ko nga kitang mga Katoliko nganong mutuo man ta nila nga pagawson ta nila sa Katoliko kay para mag-iglesia ni Kristo ta. Nganong mag-iglesia ni Kristo pa man tang Katoliko nga kita man ang original nga iglesia ni Kristo? No? Ang tinuod nga iglesia bisan pag di nimo na butangag name tag, sa lain pa na pagka-istorya, bisan pag dili na mag-ID gitukod gali ka panitan ako maglakaw-lakaw ko, dili man ko magsuot og name tag nga ako si Silbert, pero si Silbert yugo na unsaon man na nga magsuot sa akong ID, magsuot og Sipra name tag na ko nya dili day ako. Mao man na nahitabuan ang iglesyang gitukod ni Felix Manalo. Sakto ang name tag, pero ang gibutangag name tag dili mao. Pagkadaghan ana nahitabuan na ron. Nya batahon ako ning pipila ka minutos na bilin atong kutloon ning naa sa pasahon, example kining Pasugo Magazine sa mga iglesia ni Kristo, March April 1986, naingon si Pelhon B. Puentes magsusulat sa Pasugo, matud pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the 1st century. Tinuod ning gisultis ministro nga nagsulat sa Pasugo. Niingon siya nga dili kuno siya supak nga kining Catholic Church nga nag-exister karon maghanid ni pagbalik panahon sa 1st century. Di modo kay usama ni estimaan sa iglesia apostolic ato mangli nang gibutang sa descriptive name, kay ang official god nga descriptive name nga nakumpleto sa simbahan nga gitukod ni Kristo ni atong 1870 gikutlo-kutlo manggali na sa mga ministro, pero dili nila insaktuhon pagpasabot sa mga tao ba nga ang ngalan kuno ni Kristo giilisan kuno og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili man na misnomer man na mga igsuon, kay kung maghisgot gali tag ngalan sa iglesia duha na ka klase, descriptive ug personal. Ang personal name of the church tinuod na Iglesia ni Kristo. Kay kanang personal name of the church hinganlan man ang ngalan sa founder, mao nang Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Pero descriptive name gani lahi na siya. Descriptive name mean mga timaan sa iglesia, paghulagway mga kinaiya sa iglesia mo na descriptive. Pras anang giingon ni Pablo dia sa 1 Corinto 14:33, gitawag niya iglesia sa mga balaan. Nya makaingon ba pud ta nga kay gitawag ni Pablo og iglesia sa mga balaan, giusab ni Pablo ang ngalan nga iglesia ni Kristo og iglesia sa mga balaan? Dili oy. Kay kanang katawagan o pangalan nga iglesia sa mga balaan, descriptive name man na. Pangalan nga gahulagway unsa ang iglesia. Umaw na nga kanang pag-ingon Iglesia Katolika Apostolika Romana dili na pag-usab sa ngalan ni Kristo, kay descriptive name man na. Nya naamang gud sa Jeremias 31:21 nga butangag timaan ang dalan. Nya kay kanang iglesia dalan man na nasa Buhat 24:14. Mao na nga ang iglesia ni Kristo butangan jug ilhanan, paras baan ng kwarta parang di ta mauwat, butangag ilhanan. Mao na nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo gibutangag ilhanan but pasabot descriptive names. Kanus ama na kumpleto ng pagbutang og descriptive name ni atong 1870 nga natawag sa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Descriptive name, dili na pag-usab sa ngalan ni Kristo kay wala man nato tawag si Kristo Katoliko. Hesus Kristo ra man gihapon. Gihulagway lang nato ang iglesia nga gitukod niya nga ang iglesia nga gitukod niya Catholic but pasabot mulukop sa tibuok kalibutan. Apostolic but pasabot nagsumikad sa mga apostoles. Roman, nganong Roman tungod kay ang sentro imbis Jerusalem nabalhin na sa Roma. Katong ato nang gisgutan si miagi mo na buti pasabot ana mga timaan sa tinuod nga iglesia ni Kristo. Mao na nga laing pasugo pag yun nila. April 1965, page 41, ingon sila, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could be traced back its origin from the apostles to the apostles. So, Katoliko ra kuno nga simbahan nga mao'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Ato pa apostolik. Ang Katoliko ra mo'y apostolik gyud nga tinuod. Nya usama nis ilhanan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Gali ilang giangkon diri nga sila dili kasubay. Na dili gyud na sila tinuod then katapusan mga igsoon kay wala ko'y oras. Ang Grolier Encyclopedia, Catholic, si Kristo mo'y gatukod. Napaday, International Encyclopedia, mao gyapon Katoliko, si Kristo mo'y nagtukod. Puros ni mga standard reference. Na, sa The New Book of Knowledge, sa akong basahon, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. Inanako, gawa na ko igong panahon. So mga igsoon, dili kita magsalig din ha sa ngalan. Atong subayon ang mga ilhanan, ang mga descriptive para makatultul kita sa tinuod nga iglesia ni Kristo. So wala man tayo igong panahon ng mga tinahod nga tigpaminaw. Sa gihapon, kining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Danny Ludog Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3